Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft, nako po, napakasaya na naman natin ngayon. Okay, magkakasama na naman tayo sa isang hapon ng review and unbox ng ating mga ka-airsoft, no? Mga ka-airsoft, announcement ko lang, baka meron dyan tayong ka-airsoft, no, na watching today na mekaniko, no? Mekaniko ng bike. Okay? Baka meron dyan na mekaniko ng bike, yung mahusay gumawa ng bike, yung mahusay na mag-assemble ng bike, mag-maintain ng bike. Nangangailangan ako ng mekaniko ng bike, no? Pakita mo nga, kunin mo yung frame. Okay. Meron kasi ako meron ako ritong frame ng mountain bike na gustong ipabuo, ipabuild, no? Baka lang meron tayo dyan, ka-airsoft na sa kasalukuyan marunong magmekaniko ng bike. Okay? So, kailangan ko po ang tulong ninyo. Para dun sa bike para dun sa bike. Baka merong marunong mag-build dyan, marunong si Sir, nga pala. Nawala sa isip ko. Sige. Ayan, ready mo yung mga rifle. Ayan na. Okay na, baka meron ka-airsoft na marunong magmekaniko, magbuo, mag-build, mag-maintain, mag-wash ng drivetrain. Kasi marami akong bike mga airsoft. Tapos, I'm calling the attention, no, kung sino yung pwede makatulong sa atin, no. Ito, katulad nito, this is a Santa Cruz Pulsus na frame. Actually, buo na to, no? Lahat port shock, tapos Fox 32 na, Fox 36 na orange na Ford, then XTR group set, ikakarga rito lahat lahat branded, no? Spunk na cockpit ba? Look, spunk. Lahat, no? Spunk, then spunk na rims, lahat, grabe, no? Kaya humihingi ako ng tulong sa inyo kung meron ako dyan subscriber or follower na marunong mag-mekaniko, mag-maintain ng bike. Actually, kagabi nagmagaling ako. Nilapatan ko to ng PPF, no? So far maayos naman yung pagkakabanat ko. Nawala sa isip ko na darating pala si Sir. Oo. No, pero yun, buti dumating. Kasi marami tayong mga nakapilang rifle at saka mga Ayun, nasa na ba ako? Yun, so far kagabi to nalapatan na ng PPF film. Self-heal, napakaganda nung inilapat ko rito, no? Pag nagka-scratch siya, itatapat lang sa araw, mag-heal yung film, no? So, napakaganda nito. So, I just hope na sana merong makatulong sa akin, no? Na ka-airsoft na, yun nga, magbubuo nito, ha? Kung meron po para sa mabilisang transaksyon, syempre ang pinakamaganda, ang pinakamainam, i-PM nyo po ako. Okay? Maraming salamat. Sana meron na, kasi syempre priority ko kung yung gagawa ng bike ko is yung ka-airsoft, di ba? Kasi pwede kami mag-arrange, it's either pwedeng cash, babayaran ko ng cash yung labor, or swap with an airsoft. No, madali ng pag-usapan 'yan. Basta ang kailangan ko yung magme-maintain nung 10 mountain bike namin ni Lucas plus yung magbubuo nito, no. Sana merong ka-airsoft na makatulong sa akin, okay? Lucas, balik mo na to ron sa para mabilad. Mabilad, speaking of mabilad, kaya kailangan ibilad kasi nilapatan namin ni Lucas ng PPF film kagabi. Pasilip mga kay kung okay ba pagkaka-PPF natin. Okay naman? Oo. Hindi na halata, no? Hindi naman. Ayan. Lucas, dahan-dahan, gas. Okay, kaya, ayun, maraming salamat sa inyo. Okay, shout out, good day and good afternoon, okay, no? Sa ating mga ka-airsoft, shout out ko muna. Okay, ka-airsoft, no? Ka-airsoft from Quezon Province. Atimonan, Quezon Province. Madam Jazz Martinez of DepEd.
Hindi ko alam kung tamang sinabi ko yung department. Pero siguro naman, kasi lahat naman may karapatan, lahat naman pwede, no? Okay, Madam Jazz of DepEd, Atimonan, Quezon Province, no? Hello po, shoutout po sa iyo, Madam Jazz, no? Ang kanyang unit. No other than, kumbaga, yung sakto sa kamay niya, yung sakto sa kamay ng isang babae, okay? The Glock 17. Ayan naman talaga no? Kasi syempre, let's say, hindi, ganito. Ganito kasi yan. Yung palad ko, iba sa palad ng babae. Yung palad ng lalaki, iba sa palad ng babae. Halimbawa, yung palad ng lalaki, mabigat. Mabigat, what I mean in mabigat is, parang sa atin, normal lang yung pagpiga natin, pero sa totoo lang, malakas yung gripping natin, no? So kung sa lalaki, okay, gumamit ng malalaking grip, syempre sa mga kababaihan, siguro hindi ko alam kung kung medyo may pagka-boyish ba to si Madam or literal na literal na talagang babae. Pero hindi ko kasi siya kilala personally. So, pero ang napili niya is perfect naman. Perfect para sa pangangailangan niya is the Glock, no? Siguro, kasi actually, ang airsoft talaga is kinakagustuhan to ng ating mga kababayan. Hindi dahil sa gusto nilang manakit or gusto nilang mambaril ng pusa, ng aso, mga ganon, no? Kinakagustuhan to kasi bakit? Napakasarap nito na pang-alis ng stress, no? Alam mo yung yung tipong ako sa totoo lang, kasi magkaiba tayo no? Magkaiba tayo. Sa akin hindi na maituturing na hobby yung airsoft, no? Sa totoo lang, baka ma-miss baka ma-miss, kumbaga, interpret niya mga airsoft, no? Sa akin, for me, hindi na maituturing na hobby sa akin yung airsoft, no? Pero dahil ito yung one of my business, my sources, di ba? So, actually, ang airsoft is, na sa akin, stress na, no? Kumbaga, ang hobby ko is iba sa akin. Katulad ako, ang hobby ko is yung pagbo-bonsai, 'di ba? Ang saya-saya ko pag hawak ko yung mga bonsai ko, ang saya-saya ko pag tinitrim ko sila, ang saya-saya ko pag nagpo-propagate ako ng mga bonsai, no? Kasi actually ang pagbo-bonsai hindi lang basta hunt ng mga different species ng halaman, nasa advanced bonsai stage na kasi ako. Ako yung tipong tao na nagbo-bonsai ng halaman na hindi hinahunt, no? Ako yung tipong, kumbaga walang iniwan sa sasakyan, ako yung tipo ng tao na nagbi-build, hindi ako bumibili, no? Nagbi-build ako. Halimbawa sa bike, nagbi-build ako, hindi ako nag-a-assemble, bumibili ng built bike. Ako mismo yung anong tawag dito? Nagbi-build nga, no? Bibili ka ng handlebar, bibili ka ng stem, bibili ka ng etc. no? So ako ang hobby ko is ganon. Tapos minsan ang hobby ko is yun nga, mountain bike, nagbabike kami. Kung may pagkakataon, kung maluwag ang oras, pwede mag-trail sa DRT. 'Di ba? Kasi nandito kami sa lugar ng kung saan yung malapit, no, kaya nakahiligan ko rin, 'di ba? Kasi nandito kami sa lugar ng Santa Maria, Bulacan. Yung kabila namin is North Sagaray, going to Rizal na 'yon, 'di ba? Tatawid lang kami ng bundok, makakarating na kami ng Rizal, Montalban, etc., ng Timberland, ganon. Kaya medyo nakahiligan ko ang bike. Tapos, 'yun, big bike, no? Big bike naman, medyo ma-effort kasi grabe, syempre pag magbi-big bike ka, kailangan naka full gear, no? Naka riding jacket, riding pants, grabe, medyo minsan tinatamad ako na, lalo na kasi sa part ko mag-isa lang ako Wala naman ako yung tipong parang grupo, no, na Saturday mag-aaya. Meron pa akong isang binabalak, isa na naman magastos na hobby, mga ka-airsoft, no? Balak kong pasukin yung fishing.
Magastos ba? Oo. Time consuming nga raw eh, no? Oo, tapos minsan wala pang huli. Zero. Okay, no? Hindi ka kinagatan, no? Oo. Yan, na ano lang, kasi nagkakaroon ako ng mga circle of friends na ayun na into fishing, no? So ayun, basta actually itong darating na weekends, balak kong bumili ng rod. Ibang laki, iba. Ay, basta yun, no? Soon. So mapapasyal ako ng ano niyan. Manaman ng Apalit, Makabebe, Obando. Yan ang yung mga nakapaligid sa akin, eh, no? Hagonoy, yan, no? Kaya, ayun. Let's see sa mga darating na araw, no? Tapos ito, yun nga, si Madam, ang kwento niya is napaka-kaunti lang nang napag-usapan namin, no? Ang kwento niya is gusto niya lang pag Sabado, pag Linggo, nandun siya sa terrace nila or nandun, Tagalog na salita to, balkonahe, no? Alam ko, medyo wala nang gumagamit yung word na yan, balkonahe. Parang yun yung another term for balkonahe, yung parang open space sa harap or sa taas ng bahay mo where you can have kumbaga when you pwede kang magkape, pwede kang, 'di ba? Magmuni-muni. 'Yon, balkonahe or terrace, no? Okay, 'yon. So gusto niya lang, ha? Magkano? Ay, 432 kay mama. 430. So sa'yo na, abono mo. Singilin mo na lang sa kanya. Nandun. Okay, no, yun. So, Madam, ito na po yung unit mo. The Block 17 Umarex and SRC collaboration. So, by the way, before I proceed, this unit is capable of 12-14 and meron tong CO2 magazine, no? Pero yung in order ni Madam is yung CO2 magazine lang, okay? Ay, yung green gas magazine lang, okay? Napakaganda ng laman loob nito, mga airsoft, no? Kaya capable siya of of CO2. Alam niyo naman ganito yan. Pag yung unit capable of CO2, malamang sa malamang pwede siya sa 12 and 14 kg, okay? So, yun. Okay, yan yung unit ni Madam. Napakaganda, napakalupit. Syempre, all black. Sa mga nagtatanong, meron tanong dito, meron bang silver na nilabas nito? I think parang wala pa ako nakikita. Pure black lang. Meron nito sa WE or maybe sa ibang brand. Pero mostly talagang pure black ang nilalabas ni Umarex. Umarex or Umarex, whatever you call it. Kasi mas komportable ako sa Umarex, no? Parang doon sa tatak ng foam, Uratex, di ba? Yan. Hindi naman di ba? Hindi naman Uratex, di ba? Hindi naman Uratex kung tawagin natin mga Pinoy doon. Pero siyempre sa ibang nasyon, iba ang pronunciation nila. Umarex or what, no? Basta Umarex, basta. Parang jacket, di ba? Jacket. Di ba nga, trending yan, di ba? Kasi tawag buffet. So, paano yung jacket? Jacket. Yung wallet, walay. Di ba? Hindi, joke lang yan, no? Wallet ko laging walay laman. Walay. Ayun, tama. Pag wala kang pera, walay. Walay ang tawag pala. Okay, so next unit natin is from another government na naman, no? Sa nakakatuwa. Sir Dominic Reyes of DPWH Bicol. South na naman to. Atimonan is located sa South. Bicol is located din sa South, no? DPWH, ano kaya to? RD or what? Or no, engineer or contractor or basta yun. Sir Dominic Reyes of DPWH Bicol. Sir, ito na po yung unit mo. This is the what do you call this? 4.3 SRC 2011 Tartarus, no, kung tawagin nila. What is good and special about this? Mamaya maidi-discuss ko sa inyo, no. Ito yung yung CO2 capable din nga pala 'tong unit na 'to. Okay? Pwede mo kaya lang bibili ka ng separate na CO2 magazine.
Hindi yung CO2 niya, hindi mo ilo-load sa green gas magazine. Merong Lucas, para hindi ako mahirapan mag-explain, pasuyo ako ng CO2 magazine niya. Meron siyang sariling CO2 magazine. Kaya kinakagustuhan to. Itong unit na to, sa totoo lang, napakalakas. Bakit? 4.3 siya, aggressive siya, no? Kasi syempre, given the fact na maiksi siya. Yung mga unit kasi na na may iksi, ramdam na ramdam mo yung pagiging aggressive niya pag pinuputok mo. Parang ang lakas-lakas talaga niya. It is because maiksi, wala nagko-compensate nung kick, di ba? Pero pag mga 5.1, yun, tame, medyo tame, or especially the 6.0, medyo tame sila, no? Kasi mahaba, may nagko-compensate ng recoil, no? Ito yung example ng CO2 magazine yan, mga ka-airsoft. Ayan. Makikita nyo, butas siya, di ba? Yung butas na yan, dito ipinapasok. Ayun, ipinapasok yan dyan. So, ito yung CO2 magazine niya. Pag gusto mo ng malakas, go for the 12 kg. Mas malakas, go for the 14 kg. At pinakamalakas, go for the CO2. Okay? So, ito yung unit mo, pero si green gas magazine lang, ipinakita ko lang po ito. Again hindi po kasama ito pag binibili nyo. Okay? Ito part na ng mga upgrade accessories, add-ons, or whatever, no? Whatever you call it. Ang normal na kasama ng isang pistol is single magazine only. Not unless nagkaroon ng promo, ginawang dual magazine, or may mga unit na naglabas talaga ng dual magazine. Pero itong unit na to, isa lang po ang kasamang magazine. Ganun lang naman talaga no? Isa lang. Tapos ito, merong isang importante rin na tanong rito na masarap natin sagutin. Saan na ba yun? Nakita ko kanina to Kaya lang, hindi ko Okay, Big Man. Totoo ba na ang isang unit rifle na high-end ay walang kasamang battery? Based on my experience sa mga nakukuha kong stocks, yes, talaga pag mga high-end walang kasamang battery, no? Although nakikita nyo yung box, parang may mga slot doon, di ba? Pero wala talaga, no? Wala talagang kasamang battery, especially pag in-unbox mo yung mga unit ngayon, minsan nga, tell you honestly, minsan wala na ring pag mga high-end, wala na ring manual. Tulad ng Lonex. Pag binuksan mo ang Lonex, walang manual yan. Walang battery yan. The unit itself lang, no? Pag binuksan mo ang King Arms, wala ring manual. Minsan meron brochure yung dati, pero pansin ninyo mga ka-airsoft, way back, ang isang KJ Works na CC Shadow 2, merong manual na kasama to. Ay parang brochure, no? Brochure. Ngayon, pag binuksan mo ang isang KJ Works, ito na lang. I don't know, siguro maybe nagtitipid para syempre less abubot, less din yung presyo. Maibabagsak nila yung presyo, 'di ba? Nakakasabay sila sa pagbaba ng presyo, di ba? Ayun. Siguro yun ang isang dahilan kaya kung ba't wala ng manual, no? Ganun din yung mga unit na mga high-end. For example, unit is GNG. Alam nyo ba na ang GNG guay-guay, wala naman talagang kasamang battery yan. Wala talaga. No, kaya wag niyong paghihinalaan yung nag-name drop ng shop Pucha, wag niyong paghihinalaan. In fairness, doon sa shop, wala talagang kasamang battery yan. Ang battery sold separate. So, pero merong mga unit na, let's say yung mga China, yung mga entry level, yung mga low level unit, meron, no? Nagsasama sila ng battery na stock battery. Pero yung stock battery na yon, design din yon para palitan mo rin kasi hindi ka rin magi-enjoy dun no? Kaya yung battery wala talagang kasama. Just to answer your question, meron ba kasi inalis daw ni wala talagang kasama. Okay? Yung mga model na to, yan meron kasi maliliit yan. Ito yung pinaka-exempted sa lahat. Oo, yan. Tama. Meron nga pala ko Kasi niyan. mamaya, alam mo naman mga hater mo, uy, mali si Big Man dun Ba't ito meron Oo pang nga, baterya? oo, yun. Pero meron nga palang, Ito lang, sorry, let me rephrase it.
some, some na lang, no? Mostly, no? Ayun, mas magandang gamitin yung word na mostly. Mostly walang battery, pero some meron talaga. Especially, Ito lang nilabas niya ngayon na mayroong baterya eh. ako paso yung master. Yan. Para at least alam mo. Para lang ano, no? Oo nga pala, medyo nakalimutan ko. Ito, yung nilabas ni Guay na to, meron nga palang kasama battery to. It is Yan because, lang. ang battery nito special. Special. Maliit lang. Kasi ito, dito nilalagay yung battery, no? So, okay, meron nga palang battery to. High-end to, no? Pero, yun nga, some meron, pero mostly, wala talaga, no? Especially, ano ba mga VFC, ayan, wala yan, no? Crytek, wala talaga mga kasama yan. King Arms, Lonex, wala, Guay. Pero ito, yung mga some of the version tulad nito, kasi mga Airsoft, ang battery nito is napakaliit lang, no? So, ito meron. Okay, look, paso yun. Pabalik na rin. Okay, no? Tapos, Add mo din kuya, kahit nga ENC, hindi na naglalagay ng baterya sa halos mo. yung mga high-end ENC, di ba? Wala. Lalo na pag ang bat stock niya, sir, yung mga ano, parang ito, nakita mo yung pula na yon? Wala yan. Yan, wala yan, di ba? Pero yung mga bat stock, yung crane stock, Meron. yan meron. Yun yung ordinary. Yung parang ano, dalawang bilog, parang ano, parang 18650 na itsura, dalawang ganun. Pero hindi 18650 ang laman nun, okay? So, that's it, okay? Then, last but not the least, okay, no? Unit ng ating Seaman Ka Airsoft from, ano to? Toledo, Cebu, okay? Unit ng ating ka-airsoft na from Toledo, Cebu, pero uuwi ng Oton, Iloilo. Okay. I don't know the exact model of this. F-17, basta sabi, F-17 by the WE Tan version, para siyang Sig Sauer, no? Sig Sauer or Sig Sauer, tactical version siya. Makikita nyo, sarap ng reel, para sa mga upgrade, no? Tapos, ito ang literal din na pang babae. Napakaliit lang ng grip niya. Napakasarap, no? Tapos, ayun din, hammerless din siya. Wala ring beaver. Kumbaga, wala kang ganong aasikasuhin. Walang function na ano, Target. na madami na pwede mong ikalito. And ito ang masarap dito. Okay? Right now, nakapangkanan siya. So, right-handed, pero pwede mo siyang ilipat sa left, no? Hindi mo na kailangan ng conversion kit or what, pero pwede mong ilipat sa left. Tama ako, di ba? Kasi tingnan mo. Kabilaan to, di ba? Ayan. Pwede siyang ilipat, no? Pwede. Tapos meron rin siyang pang-release dito. Ambidextrous. Ayun. Ambi na rin yung sa ano niya, yung ano to, slide, ano tawag dito? Slide lock. Slide lock. Ayun, ambi kabila, ano. Ayan. Pwede mong ilipat. So, halimbawa, ako kanan ako. Okay, go. Good to. Kung ikaw kaliwete ka, pwede mong ilipat yan. No? Ilipat. May instruction naman tayo kung sakaling kaliwete ka gusto mong ilipat. So, hindi magiging istorbo sa'yo yung catch. Okay? Napakasarap niya, napakaganda. Pwede rin sa pambabae. Actually, may mas maiksi pa tayo nito, no? Pero I do suggest, alam nyo, mas gusto ko yung mga unit na standard, no? Standard. Nasiraan ka ng barrel, standard. Ang dali lang. Nasiraan ka ng inner barrel, standard. Makakakuha ka, no? Yun. Pero I'm not saying na pangit yung maliit. Kaya lang, it's just that mas type ko talaga yung standard. Everyone, lahat tayo subject for his own opinion based on what he observed around. Diba? Kaya ayun, mas gusto ko yung mas maliit pero nasa sa inyo pa rin yun. Kumbaga, yung maganda sa akin, maaring hindi maganda sa inyo. Yung maganda sa inyo, maaring iba sa akin. Kaya kailangan iba-iba talaga tayo. Okay? So, ito yung tatlong unit natin na i-review and unbox for the day. Okay? So, dire-diretso na tayo mga airsoft, no?
sadyang inagahan ko talaga to na i-go yung live ng mas maaga. Okay, good day, Boss Bigman. Present, share done. Kakatapos lang kumain. Pritong tilapia at pritong talong. Uy, ang sarap naman yan. Ako, nagkikrave ako sa ensalada. Ensaladang talong, tapos na may okra, na may sibuyas, may kamatis. Nagkikrave ako doon, okay? O kaya yung gusto ko yung yung tilapia na may pechay na may gata. Ewan ko ba? Para naglilihi. Or galunggong, ginataang galunggong. No? Na merong alok. Ano yun? How do you call this? Pasensya na, probinsyano style ang mga gusto kong pagkain kasi actually nasa probinsya kami. Hindi ako taga city. Although, ilang kembot lang nasa city na kami. Pero probinsya pa rin, no? So, yung mga gusto kong pagkain, alam mo yung pagkain probinsya, gusto ko yung parang gusto ng dila ko ngayon makain yung gatang tilapia. Tilapia I'm sorry pero hindi ako kumakain ng tilapia na tabang. Nagrarashes ako. Pero yung tilapia na Batangas or alat, yon pwede ako doon, no? Yung tilapia na gata, may pechay, etc. Gusto ko yon. Tapos yung galunggong na gata. Nako, napakasarap. Gutom ako, JP. Grabe, ginugutom ako. Okay, ang ganda, boss, sabi niya. Okay, Dexter, good day, big man. God bless. Thank you po, Sir Dexter, no? Okay, gandang hapon, Sir Big Man, sabi ni Alan Villaris. Okay. Oy, Alan Villaris, baka sobrang yaman mo na. Mukhang busy ka lately, ha? Mukhang nakakalimutan mo ka na kami. Mukhang napakadalang mo mag-online, okay? Alokbati. Oh, yun, alokbati, yung nilalagay sa munggo, di ba? Yung medyo, basta, yun, gusto ko yun, alokbati ba? Tama ba ako? Oo nga, alokbati. Yung minsan nagba-violet, di ba? Hello daw sa Gunsmith. No, stay safe always, no? Ganda ng color, sir. Brown is elegant. Actually, black is more elegant than brown, no? Pero, yun, katulad yan, si Alan Villaris, for him, mas elegant yung brown. Kaya sabi ko sa inyo, talagang magkakaiba tayo eh, di ba? Yan, katulad yan. Yung halimbawa ako treat ko, Saturday, gusto kong mag-firing. Meron naman tao na Saturday, medyo tamad siyang mag-firing, di ba? Magkakaiba tayo, depende sa mood din, no? Depende sa mood, depende sa place mo. Kung, halimbawa, paano ka magpa-firing kung lamig-lamig sa place mo, di ba? Parang medyo, wag na nga. Kasi hindi rin mailabas ng airsoft ko yung full potential niya, di ba? Pag di ba? Pag malamig ang panahon. Yun. Depende sa mood, depende sa scenario, depende sa pagkakataon. Okay? So, let's begin. Simulan na natin to. So, simulan natin yung unit from the cheapest to the most or more expensive. Okay? Simulan natin to yung WE natin para sa ka-airsoft natin Seaman from from Toledo, Cebu na sa kasalukuyan ay pupunta sa Oton. Bali, idadrop namin to sa Oton. Ipapaship to sa Oton. Okay? So, ito yung unit. Sabi ko nga, Sig Sauer na tactical version, F-17 kung tawagin nila. Okay? Pero tayo, ang tawag natin dito, Sig Sauer. Okay? So, ito, may rail. Mapapansin niyo conventional lang sight rear, opticon front. Isa sa nagpaganda rito, the design of the grip. Okay? Kung makikita nyo, merong parang knurling design dito sa ibabaw at saka sa side. So, napakaganda, napakasarap niya. Hindi lang ba siya, tulad kasi nung unang P226 na Sig Sauer, parang may masyadong simple at saka masyado siyang botchog. Ang problema ron, natatabaan ako. Pero, sa mga babae, medyo mahihirapan doon. Pero kung ang gagamit is lalaki, okay naman. Talagang sakto-sakto sa grip, no? Kaya lang, itong inilabas na version ngayon is polymer ang lower. Okay? Hindi katulad nung una, full metal talaga yun. Ito polymer. Siguro tinapatan or talagang panlaban siya sa Glock, no? Mostly kasi yan ang magkaka-level eh. Sig Sauer,
Glock, ayan, ZZ. Pero ZZ, ahead sa kanila, no? Kumbaga si Glock nasa ano siya, nasa daycare lang nag-aaral. Ganon, or Montessori lang nag-aaral. Si ZZ, ano siya eh, nasa ano siya, how do you call this? Nasa, mga school na mga special school, no? Like mga IS, International School, no? Okay, so kasi iba talaga ang level ng CC, okay? So ito yung unit ng ating airsoft, napakaganda niya. Isa lang tips ko rito, no? Pag ang unit nyo, especially WE. I'm not saying na pangit ang WE, baka merong kumanana naman ng dyan, no? Pero it's just that ang WE is the lower version, no? May mga magaganda, actually, mostly magaganda kasi mga Taiwan naman yan. Kaya lang talagang siya, don't expect too much. Learn how to manage your expectation. Tulad nito, hindi to pwede sa 14 kg or CO2. Hindi to pwede dun sa malakasan. Saktong firing lang, okay na to, no? What is good and special about this, okay na rin ang magazine niya, napakaganda. Green gas, 12 kg, okay na okay. Pwede mong gamitin sa kanya, okay? Ngayon, itong unit na to, syempre, napakaganda, napakasarap. Kaya, syempre, kailangan may proper maintenance. Hindi pwedeng gamit lang ng gamit. Hindi pwedeng barubal ang paggamit. Kasi sayang yung unit. Tapos, syempre nga, hard polymer pa siya, di ba? Okay, number 1, syempre, hindi natin pinapabayaan. Look, lagay mo to rin, baka kailangan ni Sir tsaka to. Hindi natin kailangan pabayaan ng silicone oil. Okay, number 1, press the bulb, output bulb, okay, then outlet bulb. Outlet bulb tuloy. Then, inlet bulb, sprayan natin konti. Okay? Then, dito, 6 hour, press silicone sa ibabaw. Para para maiwasan natin yung pagkagasgas. Kasa, ilak, then spray tayo dito sa nozzle. Okay, then release, syempre, then rest. Ngayon, lagay tayo mga airsoft. Again, 12 kg lang po. Huwag pong gagamit ng 14 kg. 12 kg lang. Upside down, then press down. 1, 2. Loko ka, ha? Baka maluwag. Kabago-bago may singaw. Kaya, kita nyo. Kaya, tignan natin. Yan. Isang pagkakataon na naman na makikita nyo na tayo na ba to, on real time tayo, hindi edited, hindi or what yung live natin, talagang on real time. Nakikita nyo, ayan, biglang may trouble yung unit from the box, di ba? From the box, nakikita nyo biglang merong singaw. Ito troubleshoot natin on the spot, no? Hindi tayo scripted, hindi delayed telecast, no? Kumbaga tayo, live talaga, no? Ngayon, tignan natin kung mawawala yung singaw. Kung nawala, binunot ko lang yung output bulb, output bulb, then lagyan natin gas. Tingin ko, busted. Akin na yung isang magazine lock nandyan, yung P226 dyan. Palitan natin yung bulb nito. Papalitan ko na para sa ating airsoft from Toledo, para syempre meron kang peace of mind na pagdating sa'yo, baka biglang magkakaproblema, no? So, ayan, on the spot, on live, on real time, papalitan natin yung valve. Meron dyang yung P226 din. Ay, tama. Same magazine lang naman yun. Tingnan mo, baka nasa baba. Pakibilis. Minsan, alam nyo ba na ang nagiging sanhi ng mga leak is yung aluminum residue na nandun sa loob. Yung kung tawagin rebaba. Minsan yun na nagiging cause. No? So, dandahan.
Diyan mo muna i-release yan. Yan, okay? Yung magazine. Yan, aalisin ko lang yung output valve. Yung info yung info. Saan nalaglag yun? Okay? Palitan natin output valve para hindi nakakaba-kaba. Tapos ito, okay, nalaman nyo, narinig nyo, may leak yung unit ninyo. Huwag kagad kayo magko-conclude, huwag nyo susungkitin yung inlet valve, huwag nyo tutungkabin using flat screw, huwag, no? May special tools tayo na ginagamit dyan, no? Ang dami kasing cases na nangyayari, tinutungkab nila, kutya, pagdating sa amin, pingas na yung inlet valve. Ang pinaka-proper way na gagawin nyo. Okay, narinig nyo, may sipol. Huwag kayong tutungkab agad. Ang gawin nyo, mag-leak test kayo. Marami pwedeng panggalingan yung leak eh. Pwedeng sa... Alam nyo ba na based on my experience, pinakahuling masisira yung inlet eh. Sa totoo lang. Meron kasing malaking o-ring yan sa baba, especially kung unit nyo high kappa. Diba? Yun ang pinakamahuling masisira, inlet valve. Kaya huwag kayong lagay ng lagay agad. Tungkab ng tungkab agad kasi masisira eh. Buti kung meron kayong correct tools, no? Pero pag wala kayong correct tools, wag na. Okay, lagyan natin. 1, 2. Okay, ayan. Wala nang sumisingaw. Pinalitan na po ng output valve. So, Lucas, tabi mo na ito dyan. So, okay na. Wala nang leak. Wala na kayo naririnig. Okay? Ngayon, lagay dyan po natin ng bala using our speed loader. Hatakin po pababa to. Put your right ng beer para pangkalang, para just in case mabitawan ninyo siyang sasalo. Lucas, yung urgent unit, yan no? Yung HK. Okay, hatakin. Then, dito ilalagay yung bala, ha? Nakita mo yan, yung ginawa mo na sniper. Nasira. Nagmamadali yan, ha? Pero kita mo, hindi pa Akala ko kinukuha. nga ito eh. Ha? Akala ko Hindi, yan. Pero nagmamadali yan. Nung nasabing nagawa na, wala na. Okay, so lagay na natin ng bala. Ayan, yan yung proper way ng paglalagay ng bala. Alternate po. Pasok sa unit, then syempre, sige, kasa, ready to fire. Okay? So always bring your trigger out. Pasok lang. By the way, before I proceed, still nasa gun ban period po tayo. Matuto tayong sumunod sa guidelines na binaba ng ating COMELEC. Okay? Para hindi tayo magka-problema. Tandaan nyo, yung unit nyo, kung naglalaro kayo sa bahay, okay lang. Rapid fire na siya. Wala na siya. Okay na, kung naglalaro kayo sa bahay, okay lang. Walang problema yon. Pero sabi kasi ng COMELEC, kung pwedeng maiwasan natin yung ibiyahe yung unit. No? Ilang months lang naman. Sunod na lang po tayo. Para lang makasunod tayo, no? Kasi tayo rin ang problema kung sakasakaling mahulihan kang dala to. Okay? Firing! Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release po the slide. Then, rest the hammer by pressing that trigger. Okay? Tapos, tulad ng madalas natin ginagawa, marami pa pong laman ito, for sure. Tapos, bago itabi yung unit, ayan, makikita nyo ako, pinupunasan ko. Bakit? Although hindi ako pasmado, kaya lang gusto ko makita nyo yung proper way, no? Para, halimbawa, ginamit ninyo yung unit nyo, tapos itatabi nyo na. Huwag diretso tabi. Kuha kayo ng malinis na basahan, punasan nyo, para yung itsura ng yung unit nyo, laging mukhang bago. Pag laging mukhang bago yung unit ninyo, lagi kang ganadong maglaro, di ba? Pero pag syempre yung unit nyo nanggigitata or nag-chip off yung paint kasi dahil pasmado kayo, hinawakan nyo, hindi nyo pinunasan, di ba? Yun yung magiging cause ng pagkapangit ng unit nyo, especially if acidic kayo or pasmado kayo, no? Hinawakan ninyo, tapos diniretso ninyo itabi. Siyempre, alloy zinc yan eh, magko-corrode. Diba? Acid yung kamay nyo eh, acid yung pawis ng tao eh. Diba? Magkakaroon ng corrosion, papangit yung pintura. Kaya, siyempre, yung unit, punas lang bago itabi. Okay? Unit, ang ating ka-airsoft,
going Oton, Iloilo. Ito na po, no? Dami pang laman nito mga ka-airsoft, no? Bago nyo itabi, make sure walang lamang bala at walang lamang hangin. Okay. So, ready for packing and for shipping na po. Okay? Then, next unit natin. Unahin na natin yung kay Madam Jazz Martinez of Atimonan, Quezon. Okay. 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 Kuha isang basong tubig tapos lubog para makita saan galing ang singaw. O, tama yun, no? Kaya lang ganito, no? Okay yun. Kuha isang basong tubig. Kaya lang, make sure, pag nilubog niya sa tubig, syempre, kailangan patuyuin nyo rin yung spring, ha? Baka naman yung spring nyo, kalawangin. Sayang, no? Okay, so, this is the unit, Glock 17 by the SRC Umarex. Napakaganda niyan, mga airsoft. Full markings. Fully licensed yung unit. Full markings, nakalagay dyan, Glock 17, Gen 5, Austria, 9x19, etc. Tapos makikita nyo, meron pang mga serial number na unique na nandito sa gilid. Naka-engrave sa mismong slide at saka sa barrel niya, no? Okay? So, talagang fully licensed ang dating, ano? I just don't know kung okay, 7069 dito. Magkaiba. Magkaiba yung sa receiver. Okay. So, okay, no? So, napakaganda nito unit dito. Sabi ko nga, kahit napakaganda, kailangan pa rin ng proper maintenance. Okay? Number one, syempre. No? Ay, hindi. Sabihin muna natin, itong unit na itong gondo, naka-half-up rubber na rin siya. No? Tapos, ang lupit, no? Ibang-iba siya dun sa WE na Gen 5. Pakitaan ko kayo na WE Gen 5, ha? Look! Ito na. Okay, ito pala. Sorry. Ayan. Meron tayo nitong Glock na WE Gen 5. Pasintabi sa mga naka-WE dyan, no? Wala akong intention na basagin yung kagustuhan nyo magka-WE. It's just that kailangan kong bigyan ng comparison, okay? This is the Umarex Gen 5 and this is the WE Gen 5. Okay. Ang unang mapapansin nyo dyan is the markings. Present lahat ng markings meron dahil fully licensed to by the Umarex, di ba? This one is no markings at all sa slide, no? Makikita nyo plain lang siya. Yan ang isa sa pinagkaiba niya. Meron bang ano yan, big man? Kumbaga, meron bang bilang? Gano'n, no? Meron kasi mga tao, katulad ko, maselan ako. Yung markings, napaka-importante sa akin yan. Nakita nyo ba yung frame na Santa Cruz kanina? Kung makikita nyo lang yung QR code niya na located underneath the bottom bracket is talagang naka-tatlong ply, tatlong pasada ng PPF film, no? Kasi yung mga markings, importante yan sa mga ibang tao. Tulad ko, napakaselan ko, yung mga markings, serial number, at saka yung authenticity na sticker ng mga bike or mga big bike, hindi ko inaalis yan. At hindi pwedeng alisin yan, okay? Yun, importante sa ibang tao yung markings, pero mostly, pag yung mga collector, gusto nila present yung markings. Pag mga advanced player na gusto may markings, no? Pero, mostly, nakakagusto dun sa mga walang markings is yung mga parang langaw. Sorry for the word langaw, no? Kasi, kaya ako sinabing langaw, panandalian, dadapo lang sila dun sa hobby. Then later on, pag nabulabog, lilipad na, aalis na sa hobby, no? Yung mga newbie na hindi naman talaga magtatagal sa airsoft, baliwala sa kanila yung mga markings. Basta ang gusto lang nila, pumuputok. 'Di ba? Yung mga newbie na okay lang bumabaril sa hangin, basta gusto lang nila pumuputok. 'Di ba? Pero kung ikaw yung tipo ng tao na medyo seryoso ka sa hobby, syempre gusto mo may markings. Gusto mo 1:1, 'di ba? Gusto mo kasi ganito 'yan, ang baril, ang goal mo sa baril ano ba? Goal mo ba sa baril magpaputok? Hindi.
Goal mo ba sa baril, pumutok sa hangin? Hindi. Ang goal mo sa baril, ma-hit mo yung target. Di ba? Once na hindi mo na-hit yung target, fail ka. Di ba? Pero once na na-hit mo yung target, 1:1. What I mean, 1:1, nagpaputok ka, pa! So, tinamaan mo yung target. 1:1 yun. Di ba? Pangit naman, kung ang target mo dalawa, tapos mauubos yung buong magazine mo para doon sa dalawa. Diba? Pero kung ang target mo dalawa at 2 rounds lang rin ang pinakawalan mo, ay iba ka. Diba? Pero ganun yun, no? May mga kaya nga tayo nag-fix outer barrel. Diba? Kaya para ma-achieve natin yung performance grade na unit. Ngayon, meron mga tao na okay lang sa kanila, makapagyabang lang, pumutok lang yung unit, no? Kung ganun ka tipong tao, good for you. Pero, much better kung magseset ka ng goal mo, no? Ikaw ba? Ito, nag-aaral ka. Para ano? 'Di ba? May goal ka Kaya ka nag-aaral. Gusto mo makatapos, gusto mo makatungtong man lang ng kolehiyo, ng college. Hindi mo man matapos yung college, gusto mo at least matapos mo yung high school, etc., etc. May goal ka, di ba? Ikaw ba yung tipong pumapasok lang sa eskwela nang wala kang kapangapangarap? Di ba wala namang ganon? Yon. Kaya, napakaganda kung meron kang goal. Ang goal mo sa gamit ng barrel, 1:1. Okay? So, ito yung unit. Ayan, makikita nyo. Ang layo na naging topic natin, no? Nasa marking side, napunta tayo sa goal. But sumegway doon, no? Ayan, yan yung difference ng Umarex versus the WE. Although Taiwan din ang WE, no? It's just that hindi siya ganun katigas yung internals niya compare sa Umarex, no? Kasi ito capable of 12 kg, 14 kg and CO2. Napakasarap, napakalakas, napakaganda ng performance. Ito yung unit natin ka-airsoft, Ma'am Jazz Martinez of Atimonan, Quezon Province. Okay, kunin natin yung magazine niya. Okay, so this is the unit. Napakaganda, napakasarap, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo. Ganun pa man din, kailangan mo pa rin ng proper maintenance. Okay? Kunin natin magazine, lagyan natin ng silicone oil, press the valve, spray. Okay. After that, dito rin sa ilalim. By the way, no, magkaiba ang ibang mga Glock magazine. Si Umarex is you need to remove the base plate para lagyan mo siya ng gas. Si WE hindi na, may nakaabang na kagad na butas dito. Okay? Ito, atake mo lang ito pababa, then slide mo lang. Okay. Ma-access mo na. Okay? Ngayon, yung silicone oil. Then, lagyan natin ng gas, mga ka-airsoft. 2 seconds lang. As I have said a while ago, capable to of 12, 14, and CO2. Lagyan mo lang muna natin siya ngayon ng 12 kg, Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Enough. Then, lalagyan natin ng bala, Atakin pababa. Put your right thumb here, then all the way, then secure it. Make sure na hindi mabitawan, then pump. Okay? Yan. Si Umarex, medyo limited ang niya. Alam niyo, gusto kong lagyan ng modification sana to. Pwede ba tayo magbawas ng magazine ng spring ni Umarex? Ang lalambot din yan, katagalan. Lalambot. Kasi ang problema, parang ang lock ng compartment niya masyado. Ganun talaga. Para sana malagyan pa ng bala, pero yun nga, papangit. Wag na. Erase. wag nyo na. Do not try this at home, sabi nga. Wag. Wag kayo mag-ano, Pero talaga, na parang napakaliit tuloy ng Anyway, bumili na kayo extra magazine. Okay, then, make sure na ibabalik nyo yung base kasi protection yan, no? Dun sa airsoft ninyo, okay? Ngayon, pasok natin sa, wala pang oil to. Pasok, spray natin sa ibabaw, then, kasa, then, lock manually, then, spray. Okay. Importante po yan, no? Ngayon, pasok sa unit, kasa. Ready to fire, okay? Glock 17 Gen 5 by the SRC Umarex
collaboration, firing! First fire, first fire, firing! Ang tindi rin dumiin ha. Ang tindi rin. Lucas, firing. Ang tindi dumiin, mga ka-airsoft, no? Ano, si Lucas pag firing ko, sumakit yung sugat ko, yung hiwa ko. Parang bumuka na naman yung, ano. Okay, firing! Sarap, no? Okay, no. So, ayan. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, and the proper way to do is to release the magazine muna. Okay? Medyo mahirap i-release yung magazine bago kasi. Okay, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay po, unit po ng ating ka-airsoft, Jazz Martinez of DepEd, Department of Education. So ito na po yung unit mo. Make sure, madam, bago po itabi, linisan lang po natin, no, para mawala yung mga excess oil. Then check mo kung merong bala. Mas maganda kung wala para maiwasan natin na magsag yung mismong spring. Then release natin yung hangin. Press the valve. Grabe, dami. May tanong ako. Yung bang pinapakawalan natin na hangin na yan, safe na Kung konti-konti, kung ganun okay lang, pero kung isang buong ganun na amoy mo, Oo. hindi din. Pero mas maganda wag pala. Flammable kasi yan eh. Flammable ba to? Gusto mo try? Ay, wag na wag. Hindi, lighter. Oo nga pala. Ano mo sa akin sa lighter, di ba? Oo. Okay, guys. Wala kasi nakalagay dito flammable. Pero flammable pala. Ito, gusto mo pakita sa kanila, may lighter ako na flammable. Sakto wala ng laman. This product is limited to... Oh, wala kasi nakalagay pero flammable pala. So, I don't know kung anong epekto, pero baka on the long run baka meron. Pero hanggat maaari, iwasan nyo na lang. Yun nga, kung konti lang, siguro hindi naman. Pero mas maganda, wag na lang, no? Okay, so we'll find a way para pag yung proper disposal minsan ng mga excess na gas, no? Tignan natin, maglagay tayo rito ng exhaust, diretso higop, no? Then doon natin papakalam para diretso wisik na. Okay? So ito yung unit natin kay Airsoft, Madam Jazz Martinez of Atimonan, Quezon. Ready for packing na po. And syempre, ready for shipping. Okay? Next natin, last but not the least, the 2011. Yung pinakagasgas na unit, yung pinakahinahanap na unit, yung pinaka-common na unit, 1911, 2011, ito yung ide-demo, ito yung ite-test fire natin. Wala pa sila mama mo. Alam niyo ba mga ka-airsoft, hindi pa kami nagtanghalian. Inaantay namin si Ma'am Sally. I-message mo na. Kasi kahit si Jason, di pa rin kumakain eh. Ano? Ito. Ayan pala siya specialized. Ilabas mo dun ha. Okay. Ayun, so di pa kami nananghalian. Kaya, pero hindi kami namadaliin live. Baka naman sabihin nyo inaano ko kayo, yung how do you call this, minimenos ko kayo, hindi pwede mangyari yan. Talagang pag nagla-live tayo, kahit kumakalam na yung tiyan natin, go pa rin. Actually, paminsan-minsan nagugutom, good for the health. Bakit? Kasi yung mga stored fats natin sa katawan, kino-consume, di ba? Kino-consume. Para ma-consume mga stored fats natin. At saka minsan, alam nyo, feeling ko, ito ang mga ka-airsoft, mapapansin ninyo. Ibang big man, ibang katawan ng big man yung nakikita nyo ngayon, di ba? Dati yung big man na nakikita nyo, yung host na nakikita nyo, di ba? Talagang malapad, talagang bilugan, pero ako ngayon, nakikita nyo, kung mapapansin nyo, medyo iba, medyo not trim. Not trim na, no? It is because ko, kumbaga meron akong ginawa. Actually last year pa, no. Never ako nag-aalmusal. Actually ang pinakakain ko lang is
lunch. Pag lunch, I will eat like a king, no? Talagang lamon kung lamon, no? Pero during pagdating ng na breakfast, wala akong breakfast, tea or coffee lang, no? Then lunch, talagang kain. Then sa dinner, may merienda pa rin, a little, kumbaga, snack, sandwich or what, no? Then sa dinner, ano lang, whatever na leftover nung lunch na pwede kong kainin. Pero hindi ako magra-rice hanggat maaari. Yun ang ginagawa ko. So far naman, healthy naman, syempre. Napakiramdaman ko yung katawan ko, gumaang. Napakiramdaman ko medyo humaba yung hangin ko sa pagbabike. Kumbaga naobserbahan ko, di ba? Siyempre, hindi ko naman itutuloy-tuloy kung hindi ko na nakitaan ng magandang resulta, di ba? Yun. Kasi mga karsop, hindi na tayo pabata. Right now, I am 43 years old, no? Pero, nagugulat lang ako, at my age, medyo may nararamdaman na ako, no? Medyo minsan, may tumutusok sa talampakan, tumataas ang uric acid, di ba? Pag medyo napakain ng, may mga handaan na napakain ka ng pwede mag-trigger doon sa uric acid mo, medyo minsan ngalay yung mga palad, yun. Kaya sabi ko, syempre gusto ko pa makasama na matagal yung pamilya ko, medyo kailangan magsimula yung disiplina sa sarili. Okay? Layo nang inaabot natin, grabe. Okay, so, this is the 2011. Makikita nyo, i-compare natin siya sa 5.1 po tayo, 5.1. Ito na lang. Huwag na tayo magpasikat-sikat pa. Okay. This is a 5.1 and this is a 2011 4.3. Malaki ang diferensya, di ba? Almost an inch. O, yan, ha? Yan. Mas maliit siya. So, expected mas aggressive. Mas mapalag, syempre, di ba? Mas aggressive. Ngayon, itong unit na to, number 1, naka-fixed outer barrel na. Wala na kayong problema yan. Naka-hammer protection pad na rin. Naka-half-up rubber na rin. Okay? Itong unit na to, plain black, elegant black, hindi optic, conventional lang na iron sight, front and rear. May hammer. Okay? Siyempre, may trigger. May beaver tail. Wala siyang wala siyang ganong arte. Walang ganong landi sa katawan, sabi nga, no? Walang pakieme. Performance ang ibibigay sa inyo nito, no? Hindi siya ganun kagwapo. Hindi tulad ng mga Rex family. Hindi tulad ng mga T-Rex, I-Rex. Yan, no? Yung mga dragon pa. Yung mga dinosaur or dragon family. Why dragon? Kasi meron pang Allosaurus yan. Meron pang Brontosaurus, di ba? Merong I-Rex, T-Rex. Wala nga lang silang 7.0. Yung 7.0, meron dragon na talaga yun, no? Yun by the WE. So, ito. Makikita nyo yung outside barrel niya is, mapapansin nyo, is black lang. Hindi ganong fancy, no? Pero performance ang ibibigay sa inyo nito kasi capable of 12, 14, and CO2 itong unit na to. Yung pinakita ko kanina, natabi mo na, yung magazine. Ayun. Yung pinakita ko kanina, CO2 magazine, yun yung gagamitin nyo rito kung gusto nyo gamitan ng CO2. Pero, kahit sa 12 lang and 14, pwede. Kaya lang, it's just that pwede siyang gamitan as advised by our supplier. Okay? So, ito yung unit. Siyempre, kunin natin yung magazine niya. Pasensya na kayo mga airsoft, yung magazine hindi ko dinidisplay dito is because dito bumubuga yung aircon, no? So, pag bumubuga yung aircon, lumalamig yung magazine, medyo naaano ako. Feeling ko tuloy parang merong something na or may sira yung unit kasi hindi niya maibigay yung kick na hinahanap ng kamay ko. Pero, pag inaalis ko rito, hindi ko hinahayaang nabubugahan ng aircon. Stay lang siya, kumbaga normal temperature, hindi lumalamig. Mas
mas masarap siyang gamitin. Okay? Ngayon, press the valve then spray. Okay? Then, dito inlet valve, ganun. Palagi, no? Huwag nyo kakalimutan. Sa unit ka sa ilak, slide stopper, spray yan. Konti. Then, nozzle. Okay. Then, release. Then, rest. Ngayon, lagyan natin ng gas. 12 kg, 14 kg, pwede, pero lagyan lang natin ng 12. 1, 2. Okay. Then, pasok. Lagyan natin ng bala. Maximum rounds, 27. Pero ang allowed ko lang, 20 to 23. Pero ngayon, ipuputok natin on the spot, di ba? Punuin natin. Okay? Punuin natin as in punong-puno. Tingnan natin. Feeling ko more than 27 ngayon to. Okay? O, bilangin natin to, ha? Hindi ko lang alam kung safe ba pag punong-punong ganito. Parang hindi. Feeling ko mababalian ako ng ano eh. Yung tumutulak sa bala. Alisan natin. Kinabahan ako pag punong-puno. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 rounds. Grabe. Punong-punong-puno talaga. Pasok. Kasa. Ready to fire. Ayan ha. Meron yung mga nauna natin, walang beaver tail. So, wala ka nang kailangang i-press firmly ng your yung palm, no? Then, ambidextrous na rin yung safe. Ayan, kabilaan, pangkaliwete, pangkanan. Ngayon, pwede bang ilipat yung clutch sa kaliwa? Hindi pwede, no? Hindi siya pwede for that. Okay? Pero, may mga unit, katulad nung kanina, yung Sig Sauer or Beretta, pwede, no? Pero ito, hindi. Okay, firing! Ang dami naman, 29. 2 seconds of gas lang yan. Okay? Release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating ka-airsoft, our gentleman from and our gentleman in Bicol mula sa DPWH. So, nako, si Bossing. Parang nung nakaraan, no, merong taga DPWH. Meron loko-loko na binash yung client. Sinabi na may kickback daw sa kalsada. Kita mo namang utak yan, di ba? Kung taga DPWH, huwag naman tayo masyadong grabe. Doon nasusukat minsan yung yung level ng pagkatao ng kaalaman natin pag masyado tayong mapanghusgang ganon. No? Hindi naman lahat corrupt, hindi naman lahat masamang tao. Mas marami pa rin yung mabuti kesa dun sa... Tapos, kung ganun man, hindi para tayo yung humusga ron, di ba? Hindi natin kilala yung tao. Hindi natin kilala kung ano yung klase yung pagkatao niya, kung ano yung pinagdadaanan niya, kung ano yung estado niya, di ba? Para sabihan natin, mag-jump tayo into conclusion na ganon. Actually, blinak ko yun eh. Kasi yung mga ganong tao is yun yung mga ayaw ko maging kasama sa community. No? Pag yung ganon yung kasama mo sa community, parang di ba? Baka makahawa pa ng iba. Yun, blinak ko yun kasi medyo hindi ko gusto yung pananalita niya para dun sa client. Actually, yung client bumili siya nga, wala, di ba? Lagi lang siya nag-aantay sa raffle. No? Ayun. Anyway, okay, balik tayo rito. Ito, bossing, no? Anong pangalan natin? Sir, kalimutan ko. Dominic Reyes of DPWH. Ito na po yung unit ninyo. Okay? Pag hindi nyo gagamitin na matagal na panahon, make sure walang lamang bala para yung spray natin tumagal, hindi magsag. Yung iba nakikita ko, grabe, punong-puno pa ng bala, tapos naka-stack ng 1 week. Huwag ninyong gagawin ninyo yan, no? Kasi later on, baka kayo rin ng bahala, baka yung unit ninyo, magka-problema kayo, makita nyo na lang, biglang ayaw mag-open slide, di ba? Iwasan ninyo yung gano'n, gawin nyo lang yung tama, gawin nyo lang yung in-advise sa inyo.
wag sosobra, no? Kasi minsan sinabihan mo na tapos hindi pa susunod, meron pa panibagong invention na nagagawin, di ba? Okay, so yun lang muna mga Airsoft. Itapos natin ang ating vlog, no? Review and unbox ng daily review and unbox natin. Oh, grabe, in fairness ha, tumagal tayo ng 1 hour and 9 minutes ngayon, no? Okay, so lately kasi iniiwasan ko yung ganyang kahaba kasi naiinip yung mga ibang ka-airsoft natin. Lately, ang mga naging ka-airsoft natin, seniors, matatanda. Hindi, parang naiinip sila. Big man, ang tagal naman nung vlog nung unit ko. Ang tagal ko nanonood, sabi. Kaya medyo ini-express ko, no? Pero ngayon, napasarap na naman ako, pasensya na, no? Ayun, tapos, ayun na, akala 34 po kayo, sir. Naku, ng bola pa to. Okay guys, no, yun lang muna for now. Maraming salamat po. Sa inyong ano, no. Okay. Oh, may umiiyak na naman. Anyway, hindi ko na para patulan pa yung umiiyak na yan, no? Berting Labra, no? Pag dito sa Big Man, pag ikaw, dami account rin lang naman yung ginagamit mo para mambash, manira. Hindi na para pag-aksayahan ka pa ng oras, okay? Dito, valid yung comment, valid yung concerns niya, kung ang ginagamit niyang account is yung real account niya. Pero kung ikaw, dummy account ka lang, hindi mo man pangalan, hindi mo man picture, wala kang karapatan dito sa Big Man. Okay? Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, nang iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Have a blessed day.